Diretso kami ng dining area. Pinaupo niya lang ako at siya na daw ang bahalang maghanap ng makakain namin sa ref. Tahimik na ang buong paligid at nang mapasulyap ako sa relo ng dining area, hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang mapansin ko na halos 11:00 na pala ng gabi. Napasarap ang tulog ko at kung hindi pa siguro ako nakaramdam ng gutom baka hanggang ngayon mahimbing pa akong natutulog. Ininit lang naman ni Elijah ang mga lutong pagkain na nasa loob ng ref. Mukhang hindi naman ito mga leftover dahil may sealed pa ang iba at mukhang galing sa restaurant. Bakit 2 pinggan? Kakain ka din? Hindi ko maiwasang maisatinig nang mapansin ko ang 2 pinggan na inilagay niya dito sa ibabaw ng dining table. Napansin ko ang pagguhit ng ngiti sa labi niya bago siya sumagot. Kagaya mo, gutom din ako. Hindi pa ako kumakain ng dinner, sagot niya. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Talaga lang ha? Hindi pa siya kumain ng dinner pero nagawa niyang pasukin ako sa loob ng kwarto kahit na nakalock yun. Kakaiba din eh. Or baka naman guilty siya at na-realize niya ang pagkakamali niya kaya hindi siya makakain kanina. Ano man ang reason niya, hindi ko kasalanan kung nagutuman man siya. Sa aming dalawa, siya itong may malaking kasalanan. Bakit hindi ka kumain ng dinner hindi ko naman dala ang kaldero, nakaingos kong sagot. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa bago siya sumandok ng pagkain at inilagay iyon sa pinggan ko. Kumain ka na muna. Ikaw talaga, kung ano-ano iyang mga pinagsasabi mo, bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang muling mapairap. Ano kaya nagmali sa sinabi ko? Ang labo ng taong ito. Porket muli niyang nakahalikan ang first love niya, kung umasta ngayon sa harapan ko akala mo walang ginawang kasalanan. Dahil sa naisip kong iyon, dali-dali kong hinawakan ang kutsara at tinidor at nag-umpisa na ding kumain. Balak ko kasing bumalik na din kaagad sa pagtulog. Wala akong balak na magpuyat dahil bukas, balak kong magmanman. Papasok ulit ng opisina itong si Elijah at sa pagkakataon na ito, hindi ako papayag na hindi. Makalbo ang Ethel na iyon kung sakaling makita ko pa siya sa paligid ng opisina. Yes! Iyon ang plano ko. Abat hindi naman pwedeng magpatalo ako. Ako ang legal wife at normal lang naman siguro na manakit ng kabit ng asawa, diba? Mukhang mas gutom si Elijah kumpara sa akin dahil habang kumakain kami, napansin kong mas magana siyang kumain kumpara sa akin. Kahit papaano, hindi ko tuloy mapigilan ang maawa sa kanya. Mukhang affected naman siya sa nangyari kanina pero ayaw ko pa rin pakasiguro. Hangat may communication pa rin silang dalawa ni Ethel, ayaw ko pa rin magpakakampanti. Malay mo naman, baka nagbabait-baitan lang siya ngayon sa harapan ko, tapos magising na lang ako isang umaga na nagkabalikan na pala sila ng babaeng iyon. Ako nga ang pinakasalan pero pag-aari naman pala ng iba ang puso niya. Ang saklap noon ha. Isipin ko palang masakit na eh. Heist? Akala ko ba gutom ka? Kain ka pa, bigkas niya pa nga at talagang sinubuan pa ako. Napansin niya marahil ang saglit na pagkatulala ko. Dahil marupok ako, hindi ko na tinangihan ang pagsubo niyang iyon. Masama daw kasing tumanggi sa grasya eh. Ewan hindi din ako sure pero wala din naman akong planong maging martyr. Kailangan ko munang mag-imbestiga at ayaw ko din magpadalos-dalos ng desisyon. Gwapo lang talaga si Elijah at siguro kailangan kong maging ready sa mga susunod na mangyari. Kailangan ko din sigurong maging aware na kahit na alam ng halos lahat na may asawa na ito, hindi ko pa rin maiwasan na may mga babaeng aali-aligid dito at isa na doon si Ethel. Ang speaking of Ethel, makikita ng babaeng iyon. Magtotoos kami. Wala akong balak ng gumaya sa ibang mga babae dyan na porket niluko ng mga asawa nila iiyak na lang sa isang tabi at maghahamon ng hiwalayan. Abat wala sa bokabularyo ko iyan. Ang sarap ng buhay ko dito sa piling ni Elijah at wala din naman akong balak na isuko siya sa ibang babae. Manigas sila dahil wala akong balak na isuko ang karapatan ko at ng magiging anak namin sa buhay ni Elijah. Maayos na natapos ang pagkain naming dalawa. Pagkatapos naming kumain, sabay na din kaming bumalik ng kwarto. Iyon nga lang dahil hindi ko talaga feel na makatabi siya sa kama, kaya naglatag ako ng makapal na comforter sa carpeted na sahig ng kwarto na siyang labis na ipinagtaka nito. Ano ang ginagawa mo? Kunot noon niyang tanong sa akin. Dito ako sa ibaba matutulog. Ayaw kitang katabi, direktang sagot ko sa kanya. Pahablot kong dinampot ang 2 unan sa kama at ibinato sa sahig na may nakalatag na comforter.
Jen, please. Akala ko ba okay na tayo? Bakit parang galit ka pa rin, seryosong bigkas niya. Anong okay na tayo? Hindi pa tayo okay no? Abat anong akala mo ganoon-ganoon na lang? Na pagkatapos mong tumuka sa ibang babae, may gana ka pa ring tumabi sa akin sa higaan. Malakas ang boses na bigkas ko sabay pamaywang. Napansin ko pa ang matinding frustrations na kaagad na gumuhit sa mukha niya. Napakamot pa nga siya ng ulo na akala mo ang laki ng problema niya. Lihim namang nagdiwang ang kalooban ko. Para kasing gusto kong sukatin kung hanggang saan ang pasensya niya ngayong gabi eh. Sabi ko naman kasi, ipaparamdam ko sa kanya ang galit ko dahil niluko niya ako at nag-uumpisa pa lang ako. Jen, alam kong galit ka pa rin sa akin dahil sa nangyari kanina pero pwede bang huminahon ka muna? Hindi pwedeng dyan ka sa ibaba matulog. Hindi ako papayag, seryosong sagot niya sa akin. Huwag kang ang makialam. Naiinis na ako kaya huwag mo nang dagdagan ang inis ko Elijah ha. Bigkas ko at kaagad ko siyang pinaningkita ng aking mga mata. Wala lang. Gusto ko lang naman sana siyang sindakin kaya lang hindi yata effective. Nagulat na lang ako nang walang sabi-sabing bigla niya na lang akong lapitan at matiim na tinitigan sa aking mga mata. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako? Hindi pwedeng ganito tayo. Hindi ako sanay na galit ka sa akin, bigkas niya. Inirapan ko lang siya at parang napapaso na biglang lumayo sa kanya. Ewan. Basta, galit ako at wala kang pwedeng gawin para mawala ang galit ko sa iyo. Sagot ko at mabilis nang naglakad patungo sa banyo. Sagit lang. Ayan ka na naman eh. Nag-uusap pa tayo tapos tatalikuran mo na naman ako. Muli niyang wika at maagap niya akong nahawakan sa aking kamay kaya ang pagpunta ko sa banyo ay bigla tuloy na udlot. Matalim ang mga matang muli kong siyang tinitigan bago ako nagsalita. Bitaw nga. Bakit ba ang hilig mong humawak-hawak? Nagugas ka ba ng kamay? Nagmumug ka ba? Alam mo bang kadiri ka dahil pagkatapos mong humawak-hawak kay Ethel, sa akin ka na naman ngayon hahawak, inis kong sambit. Napansin ko na naman ang gulat sa mukha niya. Napakamot pa nga siya sa kanyang ulo at naglakad patungo sa may kama sabay upo. Sa pagkakataon na ito, kitang-kita ko na ang lungkot sa kanyang mukha na akala mo ay natalo sa sugal. Said buti nga sa kanya. Minsan-minsan kakailangan mo ding patikimin ng maangahang na salita para alam niyang hindi ako natutuwa sa kanya. Ang naudlot kong pagpasok ng banyo ay itinuloy ko na. Baka makalimutan ko na naman eh. Maglilinis nga pala muna ako ng katawan bago matulog. Kuhaan mo ako ng damit pantulog sa loob ng walk-in closet. Pautos ko pang wika sa kanya at hindi ko na hinintay pa ang magiging reaksyon niya sa utos kong iyon. Mabilis na kasi akong pumasok sa loob ng banyo. First time ko siyang utusan at wish ko lang na sana sumunod siya. Wala lang, gusto ko lang na ipakita sa kanya na ako ang boss since hindi niya naman pinapatulan ang pagtataray ko. Simula kanina, masayado na akong naging bossy sa kanya at never man lang akong nakarinig ng negative na bagay mula sa kanya. Puro sorry ang naririnig ko sa kanya sa tuwing napag-uusapan namin ang nangyari sa kanilang dalawa ni Ethel at hindi naman siya napipikon sa pagtataray ko ngayon. Heist, ano kaya ang tumatakbo sa utak ni Elijah? Hanggang saan kaya ang pasensya niya sa akin? Well, malalaman ko iyon sa mga susunod na araw dahil bukas mag-iimbestiga ako. Pupunta ulit ako ng opisina at kakausapin ko si Miss Sanchez. Dadalhan ko ng pasalubong ang executive secretary ni Elijah at tiyak akong magkikwento sa akin iyon eh. Actually, mabait naman si Elijah kung totoosin eh. Hindi niya talaga pinapatulan ang init ng ulo ko. Nanatili siyang kalmado sa kabila ng kagaspangan ng ugali ko at kahit papaano, naging palagay ang kalooban ko. Parang gusto ko na nga din sumuko eh. Parang gusto ko na munang makipagbati sa kanya dahil wala din naman akong planong bumitaw sa pagsasama namin. Kahit siguro ilang beses ko pa siyang mahuli na may kahalikang mga babae, hindi ako bibitaw. Mananatili ako sa tabi niya dahil ako nga ang legal wife diba at simula bukas, magdadala na ako palagi ng gunting dahil kahit na sino pa iyang mga babae na lalapit-lapit kay Elijah kakalbuhin ko na kaagad. Wala nang iyak-iyak. Wala nang selos-selos. Abat mas pursigido pa naman ang mga kabit na mang-agaw ng asawa. Gusto kong baguhin ang kapalaran ng legal wife. Gusto kong panindigan ang pagiging legal ko sa kahit na anong paraan. Pagkapasok ko sa loob ng banyo, ginawa ko na muna ang evening routine ko.
Since sobrang late na, bukas na lang ako ng umaga maliligo. Nagkasya na lang ako sa paghilamos, toothbrush at kung ano-ano pa kaya naman nang lumabas ako ng banyo, fresh na ang pakiramdam ko. Ready na ulit akong matulog kaya lang parang gusto na naman yatang uminit ang ulo ko nang mapansin ko na wala na ang higaan na nilatag ko sahig. Bagong palit din ang beddings ng kama. Himala, nasa mood yata ang asawa ko na magaplita ng bedsheets ah. First time ito. Magbihis ka na muna at matulog na. Gagamit muna ako ng banyo, paalam niya sa akin at siya naman ang pumasok sa loob ng banyo. Hinayaan ko na at mabiis na akong nagbihis. Pagkabihis ko nahiga na din ako ng kama at naghahanda ng matulog. Feeling ko nga ang daming nangyari ngayong araw pero fighting pa si. Hindi ko na hininitay pa si Elijah na matapos sa kung ano ang kanyang ginagawa sa loob ng banyo dahil nakatulog na din naman kaagad ako. Nagising ako kinaumagahan na magaan ang pakiramdam ko. Solved ako sa tulog ko at pagmulat ng aking mga mata kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nahihimbing pang natutulog na si Elijah. Yes, katabi ko siya dito sa kama habang kagaya ng nakasanayan niyang tulog, nakatagilid siya paharap sa akin at nakayakap ang isa niyang braso sa may tiyan ko. Para tuloy akong nahihipnotismo na napatitig sa gwapo niyang mukha. So pogi naman kasi. Siguro ito ang isa sa mga dahilan kaya kahit na sobra na ang tampo ko sa kanya, hindi ko pa rin siya matiis at wala akong balak na bitawan siya. Ilang buwan na kaming kasal at nabuntis niya na ako, pero saddo sa hindi niya man lang nababangit sa akin ang salitang I love you. Ewan ko kung bakit. Siguro nga hindi niya pa talaga ako mahal at nangangapa pa siya sa feelings niya. Gayunpaman, willing naman akong maghintay kahit kailan pa iyon pero hindi ibig sabihin na pwede na siyang tumingin sa ibang babae. Hindi din siya pwedeng ma-inlove sa iba kundi sa akin lang. Wala sa sariling napaangat ang aking isang kamay at diretso iyong humaplos sa pisngi niya. Heast, sino ba ang nag-aakalang ang kagaya ko ang mapapakasalan niya? Isang babaeng walang direksyon ang buhay at walang nagmamahal at nagpapahalaga noon pa man. Swerte na ako kung totoosin dito kay Elijah dahil ibinibigay niya ang nais ko. Hindi din naman siya nagkulang sa pag-aalaga sa akin eh. Lalo na noong nabuntis niya ako. Puso niya na lang talaga ang kulang at masasabi kong nasa akin na ang lahat. Jen. Matulog pa tayo. Ang aga. Narinig kong sambit niya sabay hawak niya sa kamay kong nasa pisngi niya. Mukhang antok na antok pa siya dahil nakapikit pa ang kanyang mga mata habang sinasabi ang katagang iyon. Ganito din naman palagi ang mga linyahan niya tuwing nauna akong magising sa kanya eh. Kahit na naalimpungatan siya, pangalan ko palagi ang nasasambit niya. Gising ka na kasi. Tanghali na yata eh. Hindi ka ba papasok sa opisina? Masuyong sagot ko sa kanya. Napansin kong dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata at direktang tumitig sa akin. Wala akong balak na pumasok ngayon kaya matulog ka pa. Bigkas niya at hindi ko mapigilan ang mapangiti nang lalo niyang idinikit ang sarili niya sa akin. Ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan na nagbigay sa akin ng kapanatagan ng aking kalooban. Heast, lahat yata ng tampo ko sa kanya kahapon ay biglang naglaho dahil sa simpleng pagyakap ng ginawa niya sa akin ngayong umaga eh. Sige na nga lang. Bati na ulit kami. Hindi na ulit ako magsasalita ng mga bagay na nakakasakit ng kalooban niya. Sa naisip kong iyon, naisubsob ko tuloy ang mukha ko sa dibdib niya at ilang saglit lang, kaagad na din akong hinila ng antok. Muli akong nagising nang maramdaman ko na mag-isa na lang ako sa ibabaw ng kama. Pupungas-pungas akong napabangon at akmang bababa na sana ako nang mapanasin ko si Elijah nakakalabas lang galing sa walk-in closet na may bitbit na bag. Saan ka pupunta? Gulat kong tanong sa kanya. God, huwag niyang sabihin maglalaya siya. Naiiwan niya na ako. Naku, wag naman sana. Hi! Good morning, sweetie. Imbes na sagutin ang tanong ko na good morning pa siya sa akin. Binitiwan niya nagbitbit niyang bag at mabilis na naglakad palapit sa akin at hinalikan niya ako sa aking noo. Nalabis kong ipinagtaka. Mabuti naman at gising ka na. Kailangan na nating kumain ng breakfast at parating na si mommy. Nakangiting sagot niya sa akin. Hindi ko naman gets kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya nagtatanong ang mga matang nakatitig ako sa kanya. Aalis tayo ngayon. Dadalaw lang tayo kina grandmama and grandpapa tapos didiretso tayo sa private resort ng pamilya.
Nandoon na ang ibang mga kamag-anak, nakangiti niyang bigkas. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Now, gets ko na ang ibig niyan sabihin. Pambihira, ang dami niya pang pasikot-sikot na sinasabi ay aalis lang pala kami. Kasama ako kaya pala may bag siyang bitbit. Heist, kinabahan ako doon ah. Akala ko talaga iwan niya na ako eh. Mabuti na lang at hindi pala. Dahil sa sinabi ni Elijah na aalis daw kami, hindi ko na tuloy alam kung ano ang unahin ko. Kung maliligo pa ba ako or diretso bihis na lang dahil kakain pa kami ng breakfast. Hey, ano ang ginagawa mo? Relax. Malakas ka kay mommy at hindi ka naman pagagalitan noon kapag malaman niya na hindi ka pa ready, narinig ko pang wika ni Elijah sa akin. Sure ka ba talaga na may mga damit na ako dyan sa bag? Kumpleto ba? Ang mga vitamins ko, nailagay mo na din ba sa loob? Sagot ko naman kaagad sa kanya. Nakangiti niya naman akong nilapitan at hinawakan sa magkabilaan kong balikat. Lahat ay okay na sweetie ko. Hindi mo na din kailangan maligo dahil beach resort ang pupuntahan natin. Ang gagawin mo na nga lang ngayon magbihis. Ka at bababa tayo ng dining area at doon na natin hihintayin si mommy, nakangiti niyang wika sa akin. Pero bad breath pa ako eh. Hindi pa ako nakapilamos. Hindi pa din ako nakapag-toothbrush, nakalabi ko na namang sagot sa kanya. E di mag-toothbrush ka. Problema ba iyon? Nakangiti niyang sagot sa akin at siya pa mismo ang nag-akay sa akin patungo sa banyo. Gawin mo ang lahat ng gusto kong gawin. Nasa labas lang ako ng kwarto at ire-ready ko na ang isusuot mo. Ayos ba iyon? Malambing niyang wika sa akin. Hindi ko na tuloy mapigilan ang mapangiti. Thank you. Ikaw kasi hindi mo kaad sinabi sa akin na aalis pala tayo. Hindi tuloy ako nakapag-ready, nakangusong sagot ko sa kanya. Kapag sinabi ko ba sa iyo na aalis tayo ngayong umaga, makuha mo kaya ang medyo mahaba mong tulog? Hindi di ba dahil sa sobrang pagiging excited mo, nakangiting sagot niya sa akin. Hindi nga kaya nga thank you eh. Marami akong naipon na energy sa pupuntahan natin, sagot ko sa kanya. Yes and sige na. Sa labas lang ako. Take your time sweetie. Muli niyang bigkas at pinisil niya pa ako sa pisngi bago niya ako tuluyang iniwan dito sa loob ng banyo. Naiwan naman akong walang mapaglagyan ang tuwa sa puso ko. At least bumabawi siya ngayon sa akin. Imagine, dadalhin niya daw ako sa private beach resort nila which is ngayon lang nangyari. Makakasama din daw namin ang ilan sa mga kamag-anak nila na lalong nagpadagdag sa excitement na nararamdaman ng puso ko. Alam kong masyadong abala ang karamihan sa kanila at tanging si Ella lang talaga ang palagi kong nakakasama. Ginawa ko na lang ang morning routine ko. Hindi na din ako naligo dahil baka mas lalo pa akong matagalan. Hindi na. Din kasi kagaya ng dati ang kilos ko eh. Malaki na ang aking tiyan ko at ang bawat paghakbang ko ay may kasama ng pag-ingat lalo na dito sa loob ng banyo. Nang matapos ako muli na akong lumabas kung saan naabutan ko si Elijah na isa-isa niya nang inilalagay sa may pintuan ang mga bags na dadalhin namin. Bilib din naman ako dito sa asawa ko eh. Nagawa niyang mag-ayos na siya lang. Ano kaya ang mga dala-dala namin at bakit parang ang dami naman yata? 2 luggage talaga na may katamtamang laki. Sweetie, bihis ka na. Nasa ibaba na daw si mommy, malambing na muling wika ni Elijah sabay abot sa akin ng damit na isusuot ko. Isa iyong maternity dress na hanggang tuhod ko lang kaya comfy itong isuot. Siya din ang pumili nito noong minsan na lumabas kami. Labas ka na. Magbibihis na ako, nakangiti kong utos sa kanya. Sabay na tayong bababa. Sige na, bihis. Ka na. Teka lang, kaya mo ba? Tulungan na kaya kita, sagot niya naman sa akin. Ha? Naku, kaya ko no. Anong tulong-tulong? Hindi pwede, tarantang sagot ko. Natawa naman ito. Ano ka ba? Magkakaanak na tayo lahat, nahihiya ka pa rin ba sa akin? Come on sweetie, tutulungan na kita. Iswag ka nang mahiya, natatawa niyang bigkas sabay hawak niya sa akin. Hindi na ako nakapalagpa ng bigla niya na lang akong hubaran. Nahihiya man pero pikit mata na nga lang akong nagpatulong magbihis sa kanya. Sexy pa rin naman ang Jennifer ko eh. Narinig ko patengyan sambit niya. Hindi ko naman mapigilan ang muling matawa. Anong klaseng kaseksihan kaya ang pinagsasabi ng lalaking ito, gayong sobrang laki na nga ng tiyan ko?
Hindi biro ang 6 na buwan na pagdadalang tao para sabihin niya na sexy pa rin ako. Pinagluluko ako nitong si Elijah eh. Gayunpaman, masaya pa rin talaga ako. Dahil sa ginagawa niyang pag-aalaga sa akin ngayong umaga. Bawing-bawi na siya sa lahat ng kasalanan niya sa akin. Tama nga si Elijah, pagkababa nga namin sa dining area, ang nakangiting mukha ni Mommy Miracle ang sumalubong sa amin. Dali-dali akong naglakad palapit sa kanya at humalik sa pisngi nito tanda ng paggalang. Mom, sorry po. Naghintay pa po tuloy kayo. Late na po kasing nabangit ni Elijah sa akin ang tungkol dito. Hingi kong paumanhin sa kanya. Isang nakakaunawa nagpagtango ang naging sagot niya sa akin bago niya tinitigan ang tiyan ko. Ayos lang. Naiintindihan ko. Sige na. Maupo ka na muna at nang makakain na. Medyo malayo-layong biyahe ang gugugulin natin kaya dapat ready ka, nakangiti niyang sagot sa akin. Mabilis na din naman akong inalalayan ni Elijah na makaupo. Isa sa pinagpasalamat ko dahil nakaantabay palagi si Elijah sa bawat kilos ko kahit na nagkaroon kami ng problema kahapon. Nang makaupo ko, ito na din ang nagbigay sa akin ng pagkain. Narinig ko pa ngang may inutusan siya na kunin daw ang mga gamit namin na dadalhin na nasa kwarto. Isakay sa kotse samantalang inutusan naman ni Mommy Miracle si Manang Presi na ipaghanda daw ako ng prutas na babaunin ko sa biyahe. Ang sarap lang sa pakiramdam na maliban sa isang asawa, may isa pang mabait na biyanan na nag-aalaga sa akin ngayon. Never kong naranasan na may nag-aalaga sa akin habang lumalaki ako kaya naman sobrang na-appreciate ko talaga itong ginagawa ni Mommy Miracle ngayon. Nagkaroon ako ng isang mapagmahal at maunawaing ina sa katauhan niya which isang malaking bagay na labis kong ipinagpasalamat. Pagkatapos namin kumain, kaagad na din kaming gumaya. May driver kaming kasama at ilang mga bodyguards, kaya naman katabi ko si Elijah dito sa sasakyan. Simula noong dumating ako sa buhay ni Elijah, first time kong bumiyahe ng medyo malayo at buntis ako kaya sinigurado talaga nilang komportable ako sa aking upuan. Of course, sobrang komportable ako dahil katabi ko ang asawa ko at nasa likuran naman namin si Mommy Miracle. Dadaan muna tayo sa mausoleum nila Mommy at Daddy, narinig ko pang bigkas ni Mommy Miracle. Ayos lang naman sa akin dahil gusto ko din makita ang libingan ng lolo at lola nitong si Elijah. Pahapyaw na naikwento ni Ella sa akin ang tungkol sa kanila. Ang mall na paborito naming pasyalan ay nakapangalan kay Mrs. Carissa Villarama na lola pala ni Elijah na dapat ay lola ko na din since asawa ako ng apo niya. Mabilis lang din naman kaming nakarating sa sementeryo at binaybay namin ang kalsada patungo sa parang mga kabahayan. Ang mausoleum na tinutukoy ni Mommy Miracle ay katulad na sa 2 palapag na bahay na may rooftop pa. Kung wala lang siguro kami sa sementeryo, iisipin ko na nasa isang first-class subdivision kami sa ganda ng istruktura na nakikita ko eh. Tahimik kaming pumasok sa loob habang nakahawak ako sa braso ni Elijah. Hindi ito isang tipikal na sementeryo na inaasahan ko. Kakaiba at halatang puro mga mayayaman yata ang mga nakalibing sa lugar na ito. Nang tuluyan na kaming nakapasok sa loob ay kaagad na bumungad sa paningin ko ang mga larawan. Para akong nahipnostismo na napatitig sa babaeng nasa malaking picture frame. Buhay na buhay ang ngiti sa labi nito at kung hindi ako maaring magkamali, siya si Mrs. Carissa Villarama. Siguro noong nabubuhay siya, sobrang ganda niya. Kitang-kita kasi iyon sa kanyang mga larawan. Hindi lang iisang larawan ang makikita dito sa loob ng mausoleum kundi marami pa. Iba-ibang kuha. Mula pagkabata nila Mrs. Carissa at Mr. Gabriel hanggang sa nagkaedad na sila. Nandito din ang kanilang wedding picture kung saan kapansin-pansin na napakabata pa ni Mrs. Carissa sa larawan. Napansin kong halos kamukha siya ni Mommy Miracle pero may kakaiba sa ganda niya na hindi ko mawari. Kaagad sinindihan ni Mommy Mirals ang kandila. Simula noong dumating kami dito sa mausoleum, hindi nakaligtas sa paningin ko ang lungkot na nakaguhit sa mga mata nito. Pinakatitigan pa nito isa ang mga pictures bago nagsambit ng katagang kay Mommy and Daddy. Siya ang grandmama ko. Si Carissa Perez Villarama and our grandpapa, Gabriel Villarama, narinig kong wika ni Elijah sa akin. Gusto niya sigurong ipakilala sa akin ang lolo at lola niya. Ang ganda at gwapo nila. Siguro kagaya ni Mommy Miracle ang bait din nila noong nabubuhay pa, mahinang sagot ko din naman kay Elijah.
Napatitig ako sa lalaking nasa picture frame at doon ko napagtanto na kamukha pala siya ng uncle ni Elijah na si Rafael Villarama. Sa bagay, bunsong anak nga pala si Rafael ng mga Villarama. Kaya pala ang gaganda ng lahi nila kasi gwapo at maganda ang mga magulang nila at damay na din si Elijah dahil apo siya ng mga ito. Super! Walang tatalo kung kabaitan ang pag-uspan. The best lolo and lola in the world. Miss na namin sila. Kung pwede nga lang pigilan ang pagtada para makasama namin sila sa walang hangan gagawin namin, malungkot na sagot ni Elijah. Hindi naman ako nakaimik. Ramdam ko din kasi ang sobrang lungkot sa boses ni Elijah, at doon ko napagtanto na sobrang lapit niya din siguro sa mga lolo at lola niya noong nabubuhay pa ang mga ito. Sayang nga lang at huli na akong dumating sa buhay nila. Hindi ko na sila naabutan. Pero kung nasaan man sila ngayon, tiyak akong masaya na din silang magkasama. Halata sa mga larawan na nagmamahalan silang dalawa ni Mr. and Mrs. Gabriel Villarama at siguro napakakulay din ng mundo nila noong nabubuhay pa sila. Nag-alay kami ng maiksing panalangin bago namin nilisan ang mausoleum ng mag-asawang Villarama. Kahit papaano, magaan ang kalooban ko dahil kahit nawala na sila, nagawa pa rin akong dalhin ni Elijah sa puntod nila which is malaking bagay sa akin. Ibig lang sabihin ito, bahagi na talaga ako ng pamilya na labis nagbigay galak sa puso ko. Muli kaming sumakay ng kotse at bumiyahe na. Halos 3 oras din ang itinagal ng aming biyahe at eksaktong 3:00 ng hapon, nakarating na kami sa aming destinasyon. Ang Carissa Villarama Beach Resort na pag-aari din ng Villarama clan. Nabangit pa nga sa akin ni Mommy Miracle, habang nasa biyahe kami na regalo daw ito ng daddy niya sa mommy niya noong kabataan pa nila. Binili at pinadevelop daw ito ng Daddy Gabriel niya noong kasagsagan ng tampuhan na muntik nang naging mitsa sa buhay ni Grandmama Carissa. Mukhang mahal na mahal talaga ni Gabriel Villarama ang asawa niyang si Carissa Villarama dahil ang pangalawa na ito sa establishmento na isinunod sa pangalan nito. Una ay ang Carissa Villarama Shopping Center at ang pangalawa naman ay itong Carissa Villarama Beach Resort. Ang galing! Siguro napakakulay ng love story nila? Sana may magkwento sa akin or di kaya sana may mga diary silang naiwan para mabasa ko din. Pagdating namin sa private beach resort, naabutan namin ang ilan sa mga kamag-anak na nagkakatuwaan na. Ang mga bata ay abala sa malaking swimming pool samantalang ang mga may edad na ay masayang nagkikwetuhan. Nagpasyanod na lang ako nang akayin ako ni Elijah, patungo sa mga tito at tita niya daw. Familiar sa akin ang kanilang mga mukha dahil sila din iyong ninong at ninang sa kasal namin noon. Oh, at miracle! Sa wakas, dumating din kayo, narinig kong wika ng isa sa kanila. Kung hindi ako maaraing magkamali, siya iyong biyanan ni Ella. Ang mommy ni Kenneth na si Tita Arabella. Kanina pa ba kayo? Nako, alam niyo naman may kasama kaming buntis and dumaan pa kami kina mommy at daddy. Kumpleto na ba tayo? Nandito na ba ang lahat? Nakangiting sagot naman ni Mommy Miracle. Hindi na ulit ako nakapalag nang muli akong akavin ni Elijah para batiin sila isa-isa. Actually, sobrang nahihiya ako dahil kailangan ko kasi silang isa-isahing lapitan para makipagbeso sa mga titas at magmano naman sa mga titos. Nandito na din si Veronica na pinakabata yata sa lahat. 4 palang magkakapatid sila Mommy Miracle. Ang kakambal niyang si Christian, kapatid na si Tita Arabella at bunso na Uncle Rafael na kung hindi ako maaring magkamali, matanda lang ng kaunti kay Elijah. Nahihiya nga ako dahil noong akmang magmamano na ako dito at tubili pa itong tangapin ang kamay ko. Siguro nag-aalagan siya dahil bata pa naman kasi talaga silang tingnan eh. Hi Jen! Mabuti naman at nakarating ka. First time mo na makasama kami kaya ipagpalagay mo ang kalooban mo. Masasanay ka din, wika pa nga sa akin ni Veronica. Siyempre, hindi ko siya pwedeng tawaging auntie dahil hain ko sure kung nasa 30 na ba siya. Kagaya ng nasabi ko na kanina, halos kasing edad lang ni Elia ang tito niyang si Uncle Rafael na asawa naman ni Veronica. Heist, di ba, nakakailang kung tawagin ko silang auntie at uncle. Okay lang na tawaging uncle sila Uncle Christian, Uncle Kurt na asawa ni Tita Arabella dahil medyo tumama na sila sa edad pero itong si Rafael, sobrang late sigurong lumabas. Siguro menopause baby siya. Ewan basta kailangan kong makibagay sa kanila dahil bahagi na ako ng pamilya nila. Pagkatapos kong magbigay galang sa kanila, muli akong inakay ni Elijah,
patungo sa kanyang mga pinsan. Ang gaganda talaga ng lahi nila. Walang itulak kabigin at ramdam ko din ang mainit nilang pagtanggap sa akin. Wow, kumpleto ba tayo? Sino na lang ang walang asawa, narinig kong kaagad na sambit ni Kenneth pagkalapit namin. Nandito na din si Ella na todo ang ngiti sa akin, habang katabi niya ang magandang si Charlotte na may kargang baby. Ang asawa nitong si Charlotte na si Pinot ay nasa pool kasama ng panganay yata nilang anak. Ewan, marami akong nakikitang mga bata, siguro mga anak na nga mga pinsan ni Eliga. Nasa pool din sila Jen at Drake kasama ng mga anak nila. Kami ba ang pinaparingan nyo? Natatawang kaagad na sabat naman ng magkamukhang Christopher at Charles. Triplets na anak nila Uncle Christian at Tita Carmela. Nag-iisang babae si Charlotte sa triplets, pero kitang-kita pa rin ang similarities nila. Malaki ang pamilyang ito pero kailangan kong tandaan ang pangalan nila para mapakisamahan ko sila ng maayos. Iyon nga lang, isang malaking bagay lang ang labis kong ipinagpasalamat ngayon. Never kong naramdaman na hindi ako welcome sa pamilya nila. Mababait silang lahat kaya pipilitin ko ding maging mabait at makibagay sa kanila ng maayos. Eki na siguro ang pinakamasayang bakasyon na naganap sa buhay ko. Kasama ko si Elijah at ang buong angkan nila at siguro ito iyong alaala na never kong makakalimutan habang buhay. Ramdam ko ang saya sa puso ko habang kausap ko ang mga pinsan ni Elijah. Ramdam ko din ang malugod ng pagtanggap sa akin ng kanyang mga tito at tita na labis kong ipinagpasalamat. Ang mga kaganapan sa bakasyon naming ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ko na walang ibang lalaking para sa akin, kundi si Elijah lang at lalong nadagdagan ang tiwala ko at pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Nangako ulit ako sa sarili ko na hindi ko siya isusuko sa ibang babae at ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa kanya sa abot ng aking makakaya. Halos 2 araw lang kaming nagstay sa Carissa Villarama Beach Resort at muli din kaming bumalik ng Manila dahil hindi pwedeng matagal mawala si Elijah sa kumpanya. Maraming mga meeting siyang dadaluhan at mga pipirmahang papeles na dapat niyang tapusin. Tinupad niya din ang pangako niya sa akin na sesantihin niya na daw si Ethel at iyon nga ang nangyari. Kinonfirm na din sa akin ng executive secretary niya na si Miss Sanchez na tangal na daw si Ethel at kaya lang naman daw iyon na-hire dahil sa recommendation ng ET at dala na din ng awa ni Elijah dito. Pagkatapos ng sesante portion mas pinili kong huwag nang makibalita pa kung ano ang pinagkakaabalahan nito sa buhay. Ilang beses na din nangako si Elijah sa akin na iiwasan niya na daw ito sa abot ng kanyang makakaya at lubos ko naman iyong pinaniniwalaan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Habang palapit ng palapit ang panganganak ko lalong naging sweet sa akin si Elijah. Talagang sinisigurado niya na nasa mabuting kalagayan kaming dalawa ni baby at lalong dumuble ang tuwa na nararamdaman ng puso ko nang mapag-alaman naming pareho na babae ang panganay namin. Kaagad niya pa nga akong biniro na susundan daw kaagad namin si baby. Pabiro niya ding sinabi na kailangan ko daw siyang bigyan ng lalaking anak at game naman akong pumayag. Nangako na ako sa sarili ko na bibigyan ko siya na maraming anak sa abot ng aking makakaya. Mahal na mahal ko si Elijah at alam kong sa mga susunod na araw sa kanya at sa mga anak lang namin ikot ang mundo ko. Kasalukuyan akong nakaupo dito sa may garden nang marinig ko ang familiar na tunog ng sasakyan. Sasakyan ni Elijah at Himala ang aga niya yatang nakauwi ngayon. Mula sa pagkakaupo, dahan-dahan akong tumayo at excited siyang sinalubong. Kahit na medyo mabigat na ang tiyan ko, hindi talaga ako pumapalya na salubungin siya tuwing hapon sa pagdating niya galing opisina. Gusto ko kasing iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Hi sweetie! Kumusta ang maghapon mo? Nakangiti niyang kaagad na salubong sa akin. Mas mabilis ang hakbang niya kumpara sa akin at nang makalapit kami sa isa't isa kaagad niya akong binigyan ng halik sa labi. Ayos lang. Ang aga mo yata ngayon, nagtataka kong tanong sa kanya. Maaga pa ba? Anong oras na ba? Nakangiti niyang tanong sa akin. Kaagad ko namang hinawakan ang isa niyang braso at itinuro ang relo niya. Anong oras na ba? Ikaw itong may suot na relo, tapos ako itong tatanungin mo, nakanguso kong sagot sa kanya. Ah, nga pala. Well, it's 3 o'clock in the afternoon at talagang sinadya kong umuwi na kaagad dahil may sorpresa ako sa iyo. Nakangiti niyang bigkas sabay senyas niya sa personal driver niya na kaagad namang lumapit. May iniabot itong brown envelope kay Elijah na labis kong ipinagataka.
Ano iyan? Kunot noo kong tanong. For you. Regalo ko para sa iyo. Nakangiti niya namang sagot sa akin sabay abot ng brown envelope. Nagtataka man kaagad ko din namang tinanggap iyon. Sorpresa. Well, sa dami ng mga regalong ibinigay mo sa akin, make sure na masorpresa talaga ako ha, sagot ko naman. Natawa naman ito. Totoo naman kasi eh. Nitong mga nakalipas ng buwan, wala nang ibang ginawa itong si Elijah, kundi pasalubungan ako ng kung ano-ano. Alahas, bags, mga damit na galing sa mga mamahaling brand. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na hindi ko kailangan ang mga iyon pero talagang mapilit siya. Open it, sweetie. Gusto ko nang makita ang reaksyon mo kapag makita mo iyang regalo ko sa iyo, nakangiti niyang wika sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa at dali-daling binuksan ang brown envelope at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa gulat nang makita ko kung ano ang laman noon. Isa iyong titulo ng lupa na nakapangalan sa akin. Elijah, ano ang ibig sabihin ito? Gulat kong tanong sa kanya habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa papel na hawak ko. Isa itong titulo na nakapangalan sa akin at nang basahin ko ang kabuuan na nakasulat sa titulo, hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Hey, bakit ka umiiyak? Don't tell me na hindi ka masaya sa regalo ko sa iyo, nakangiti niyang tanong sa akin. Lulupa ni mama na nasa probensya, basag ang boses na tanong ko. Hindi ko na napigilan pa ang emosyon ko at napahagulhol na ako ng iyak. Ito iyon lupa na mana ng aking namayapang ina sa kanyang mga magulang na walang ibang nakikinabang mula noong bata pa ako, kundi ang aking biological father at ang kabit nito. Ang lupa na inaasam ko na mapunta sa akin dahil kung totoosin, matagal itong pinakinabangan ni Papa at ng bago nitong asawa. Jen, please don't see really. Bakit ka ba umiiyak? Hindi mo ba nagustuhan ang regalo ko sa iyo? Masuyong tanong ni Elijah sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at mahigpit na akong napayakap sa kanya. Of course, gustong-gusto ko. Sa lahat ng mga sorpresang ibinigay mo sa akin ito iyong pinakapaborito ko, umiiyak ko ng bigkas. Naramdaman ko naman ang paghaplos niya sa likuran ko. Kung masaya ka, bakit ka umiiyak ngayon? Sweetie, alam mo kung gaano ka kahalaga sa akin at lahat gagawin ko para maibigay ko lahat ng nais mo. Madamdamin niyang bigkas kaya lalo akong napaiyak. Ang swerte ko talaga sa lalaking ito. Wala na akong masabi pa sa lahat ng effort na ipinapakita niya sa akin. Salamat! Salamat, Elijah! Hindi mo lang alam kung paano ko inasama na mapasa akin ang nag-iisang alaala na meron ang aking ina. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang pangarap ko na lang na mapasa kamay ko ang lupaing ito. Kaagad ko ding sagot habang patuloy sa paglandas ang luha sa aking mga mata. Walang anuman, sweetie. Walang anuman, kaagad niya ding sagot sa akin, kaya naman napakalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Tinitigan ko siya sa mga mata habang may matamis na ngiti na nakaguhit sa labi ko. Ang dami mo nang ginawa na mga bagay para sa akin. Ang dami mo ng effort na sobrang na-appreciate ko. Promise, magiging mabuti akong asawa sa iyo. Mananatili ako sa tabi mo habang buhay, umiiyak kong bigkas. Alam ko and super thankful ako dahil dumating ka sa buhay ko. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya sa tuwing kasama kita araw-araw. Mahal kita, Jen. Mahal na mahal kita at gusto kong manatili ka sa tabi ko habang buhay, nakangiti niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Sa wakas, nasabi niya din ang katagang matagal ko nang gustong marinig mula sa labi niya. Ang salitang pagmamahal na nagbigay ng kakaibang ligaya sa puso ko. Talaga? Sigurado ka na ba dyan? Mahal mo na ako. Wala nang bawian, lumuluha kong tanong. Ano bang klaseng tanong iyan? Of course, walang bawian dahil iyon ang nararamdaman ng puso ko. Malaking bahagi ng puso ko ang kaagad mong ninakaw, una pa lang kitang nakita, nakangiti niyang sagot sa akin. Patuloy ang paglandas ng luha sa aking mga mata habang nakangiti ako. Kay sarap sa pandinig ang mga katagang binitiwan niya ngayon at sobrang busog na busog ang puso ko sa matamis na salitang iyon. Mahal din kita, Elijah. Mahal na mahal din kita at salamat dahil binago mo ang buhay ko. Pinaramdam mo sa akin kung gaano ako kahalaga, kaya naman hinding-hindi talaga ako bibitaw sa iyo, kahit na ano pa ang mangyari, umiiyak kong sambit. Kaagad namang gumuhit ang matamis na ngiti sa labi niya, kasabay mabilis na pagbaba ng mukha niya sa mukha ko.
Naglapat ang aming labi habang puno ng galak nagpuso ko. Sa wakas, dininig na din ng Diyos ang lahat ng dasal ko. Ang salitang pag-ibig na namutawi sa labi ni Elijah, para sa akin, ay isang malaking bagay para mas lalo akong manalig na siya lang talaga ang lalaking para sa akin. Simula ngayong araw, mas lalo ko pang iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Mas lalo ko pa siyang pagsisilbihan at gagawin ko ang lahat para maiparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Vivis, naging makulay pa ang mundo ko sa paglipas ng mga araw. Mas lalong naging masaya ang pagsasama naming dalawa ni Elijah. Every Sunday palagi niya na din akong isinasama sa mansion ng mga Villarama para umattend sa family gatherings. Hanggang sa dumating ang araw na aming pinakahihintay. Ang aking panganganak. Isang malusog na babae ang aming nasilayan at kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata ni Elijah habang pinagmamasdan niya ang una naming supling. Mabuti na lang talaga at hindi ako nahirapang manganak. Ang bilis lumabas ni Baby kaya naman kaagad na nagbiro si Mommy Miracle na kaagad daw naming sundan si Baby dahil hindi naman daw ako hirap manganak. After manganak, na-confine lang ako sa hospital ang 2 araw at kaagad na din kaming umuwi ng bahay. Sa pagdating ni Baby Alexa sa buhay namin, mas lalong tumibay ang pagsasama naming dalawa ni Elijah. Nakita ko kung paano siya nagpakaama sa anak namin. Gusto kong maging hands-on mom sa panganay namin, kaya kahit na anong pilit niya na kumuha kami ng yaya, hindi talaga ako pumayag. Gusto kong personal na alagaan ang baby namin, kaya naman wala na din siyang nagawa pa. Iyon nga lang, hindi talaga maiwasan na iiyak ang baby kapag gabi at laking tuwa ko din naman dahil mas nauna pang gumigising si Elijah para ihali ito. Masasabi kong isang huwarang ama si Elijah, at napakaswerte ko talaga dahil siya ang naging asawa ko at ama ng anak namin. Sweetie, hindi ako makakaalis ngayon ng opisina. Check up ngayon ni Baby, are you sure na kaya mo siyang dalhin mag-isa sa klinik ni Dulcie? Nag-aalalang tanong ni Elijah sa akin habang nasa kabilang linya. Kay bilis na lumipas ng mga araw. 3 buwan na simula noong isilang ko si Baby Alexa at may schedule kami sa pediatrician niya ngayong araw para sa kanyang check-up. Nag-promise sa akin si Elijah kagabi na sasamahan niya daw ako sa klinik ni Dulcie. At mukhang hindi matutuloy ang pagsama niya dahil sa biglaan nitong meeting. Naman, wag mo kaming alalahanin. Kaya ko si Baby. May driver naman ako at isasama ko din si Manang Presi para di aalalay sa amin, nakangiti kong sagot dito. Okay, basta mag-ingat kayo ha. Tawagan mo lang kaagad ako kapag may kailangan ka, kaagad niya na ding sagot sa akin. Sure, wag kang mag-aalala. Mag-iingat kami. Siguro, after check-up ni Baby, dadaan kami dyan sa office mo para makita mo din siya, masigla ko ding sagot sa kanya. Kaagad din namang pumayag ito. Pagkatapos naming mag-usap ni Elijah, kaagad na din akong gumaya. Kagaya na nasabi ko kay Elijah, isinama ko si Manang Presi para may aalalay sa akin sa lahat ng oras. Sakay ng kotse na minamaneho ng personal driver ko, kaagad kaming bumiyahe patungo sa klinik. Tiwala naman ako na walang mangyayaring masama sa amin dahil maingat naman itong driver ko magmaneho pero hindi ko mapigilan na mapatili ng bigla na lang itong pumreno pagdating namin sa isang intersection. Manong, ano ang nangyari? Dahan-dahan naman, alam mo namang kasama natin si Baby kaagad kong kastigo dito. Kandong ni Manang Presi si Baby dahil balak akong ako ang kakarga dito mamaya pagdating namin ng klinik. Gusto kong i-relax muna ang braso ko dahil medyo mabigat si Baby at para mas buo ang lakas ko maya kapag nasa klinik na kami. Ma'am, sorry po. May bigla po kasing humarang sa kotse natin Wika naman ni Manong driver sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa unahan ng kotse at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa gulat nang mapansin ko ang isang kotse na kulay itim at may ilan sa mga lalaking aramdo na nakabonet ang biglang bumaba. May bitbit silang baril at diretsyong naglakad palapit sa gawin namin. Hala ma'am! Sino sila? Narinig kong sambit ni Manang Presi. Halata ang nerbiyos sa boses nito kaya kaagad din naman akong nakaramdam ng takot. Tayo ba ang puntarya nila? Mahina kong tanong at lalong dumubli ang kaba na nararamdaman ng puso ko nang bigla na lang silang kumatok sa bintana. Itinutok nila ang baril sa driver's seat na lalong nagpadagdag sa takot na nararamdaman naming lahat. Diyos ko! Ano ang kailangan ng mga halang ang kaluluwa na iyan?
Huwag mong buksan ang pintuan, huwag mong buksan ang bintana. Halos naghihisterikal na bigkas ni Manang kaya lang huli na. Sa takot marahil ang driver dahil nakatutok sa kanya ang baril binuksan niya na ang bintana at ang huli ko na lang na nakita ay ang pakikpagbuno ni Manang Presi sa isang lalaki na gustong kunin ang anak ko. Hindi. Huwag. Sino kayo? Ano ang kailangan niyo sa anak ko? Iswag, naghihisterikal sa takot na bigkas ko at nakipag-agawan na din sa bata. Pilit na hinihila ng isang lalaki ang anak ko pero nakahawak naman ako sa paa ni Baby Alexa. Si Manang Presi naman ay umiiyak na at hindi ko mapigilan ang mapatili nang makarinig ako ang isang malakas na putok. Bibitiwan mo ba ang bata or sa iyo ko itatama ang kasunod na putok ng baril ko? Mamili ka babae, may pagbabanta na bigkas ng lalaking nakabonet sa akin. Naguunahan sa pagpatak ang luha mula sa aking mga mata at wala sa sariling napasulyap ako kay Manang Presi at para akong biglang nawalan ng lakas nang mapansin ko na naliligo na ito sa sarili nitong dugo. Ano ba talaga ang kailangan niyo sa akin? Sa anak ko? Sino ba, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko ng isa pang putok ang umalinggaw sa buong paligid kasabay ng pamamanhid ng balikat ko. Nabitawan ko ang pagkakahawak sa paa ni Baby Alexa kasabay ng halos patakbong pag-alis ng lalaki dala-dala ang baby ko. Akmang hahabol pa sana ako pero kaagad na din akong nakaramdam ng panghihinga kasabay ng biglang pagdilim ng buo kong paligid. Sa muling pagmulat ng aking mga mata wala akong ibang nakikita kundi puro kulay puti na kapaligiran. Puting kisame at puting kulay ng dingding at mabilis akong napabangon sa higaan nang biglang dagsa ng realisasyon sa isipan ko. Ang nangyari sa amin ng anak ko habang papunta kami ng klinik para sa check-up nito. Baby Alexa. Yes, ang anak ko. Si Baby Alexa. Jen, relax. Masyado pang sariwa ang sugat sa braso mo at baka mapaano ka, narinig kong malumanay na wika ng isang familiar na boses. Wala sa sariling napatingin ako dito at hindi ko na napigilan pa ang malakas na mapaiyak nang masilayan ko ang malungkot na mukha ni Eliga. Si Baby Alexa. Ang anak natin. Nasaan siya? Mahinang tanong ko sa kabila ng pag-iyak. Umaasa ako na hindi nagtagumpay ang masamang loob na tangayin ang anak namin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung sakaling may nangyaring masama sa anak ko. Hindi ko alam kung ano ang pwede kong gawin kung sakaling napahamak ito. Jen, ipagpalagay mo ang kalooban mo. Ginagawa na namin ang lahat para mahanap ang anak natin. Mahina niyang sambit na parabang isang karayom na unti-unting sumusugat sa puso ko. Wala si Baby Alexa. Nagtagumpay ang mga masasamang loob na tangayin ito. Hindi. Hindi totoo iyan. Eliga ang anak ko. Ang anak ko na pahagulhol kong bigkas. Kaagad ko namang nararamdaman ang pagkayakap niya sa akin. Ramdam ko ang sakit at bigat sa puso ko habang umiiyak. Pakiramdam ko mababaliw ako dahil sa sakit na nararamdaman ng puso ko. Nabigo ako. Nabigo ako para protektahan ang anak ko. Alam kong walang ibang sisisihin kaya nangyari ito kundi ako lang. Wala akong nagawa noong sapilitain na kinunha sa akin ng lalaking nakabonet si Baby Alexa. Patuloy na iniimbestigahan ng mga kapulisan ang mga nangyari. Gumagawa na din kami ng sarili naming hakbang para mahanap si Baby kaya huminahon ka na. Hindi ka pwedeng umiyak ng ganyan dahil baka kung mapaano ka naman, muli niyang bigkas. Wala sa sarilang napakalas ako sa pagkakayakap sa kanya habang patuloy sa pag-iyak. Hanapin niyo si Baby. Gawin niyo ang lahat para mahanap siya. Please, Elijah. Maawa ka sa anak natin. Tiyak na hinahanap niya na tayo, sambit ko. I will. Promise, hahanapin ko ang anak natin kahit na ano ang mangyari. Sa ngayon kailangan mong kumalma. Kailangan mo ding magpahinga para muling manumbalik ang lakas ko. Sagot niya naman sa akin pero ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Lalo tuloy akong kinain ng guilt. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana ako nagpumilit pa na dalhin si Baby sa klinik. Na-schedule na lang sana namin ang check-up at hinintay ko na lang sana itong si Elijah na samahan kami kung saan hindi na ito busy sa opisina. Ginawa ko ang lahat para protektahan si Baby Alexa pero hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Hindi ko din alam kung ano ang mangyayari sa akin kung sakaling hindi ito maibalik sa amin. Alam kong sa mga sandaling ito umiiyak na si Baby. Gutom na ito dahil naka-breastfeed ito sa akin.
Kung bakit naman kasi natiyempuhan pa kami ng mga masasamang loob na iyon. Kung bakit kailangan pa naming pagdaanan ito. Akala ko pa naman puro saya na lang ang mararamdaman ng puso ko pero nagkamali ako. Hindi ko akalain na darating pala ang ganito kalaking dagok sa buhay namin. Hindi ko akalain na sa isang iglap bigla na lang mawalay sa amin si Baby Alexa.